Kapatid, napakabuti at nandito ka ngayon. Alam mo yung sakit na dinadala mo sa katahimikan. Yung pinansyal na sugat, na pagtanggi, na pagkawala na walang nakikita. Marahil ay naniniwala ka na ang lugar ng sakit na ito ay ang iyong wakas. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na doon mismo, kung saan ka labis na nasaktan, inihanda ng Diyos ang iyong pinakamalaking pagpapala. Sa video na ito, matutuklasan mo kung paano ginagawa ng Diyos ang mga peklat sa mga pintuan ng kasaganaan. Manatili sa akin hanggang sa huli. Maaring ang mensaheng ito ang magiging punto ng pagbabago na hinihintay mo. Napansin mo na ba kung paano ang buhay ay may paraan ng pananakit sa iyo sa mga lugar na pinakamahalaga? Minsan ang sakit ay dumarating sa pananalapi. Nagsusumikap ka, ginagawa mo ang lahat ng tama, ngunit tila ang pera ay dumaan sa iyong mga daliri. Sa ibang pagkakataon, emosyonal ang sugat, iniwan ka ng taong mahal mo. Pinagtaksilan ka ng taong pinagkakatiwalaan mo, at may mga pagkakataon na ang sakit ay espiritual. Nagdarasal ka, sumisigaw ka, taus-puso mong hinahanap ang Diyos, ngunit pakiramdam mo ay malayo siya, na parang hindi umaabot sa langit ang iyong mga panalangin. Ang sakit na ito ay lumilikha ng malalalim na peklat. Binabago nito kung paano mo nakikita ang buhay, kung paano ka nauugnay sa pera, kung paano mo nakikita ang iyong sarili sa harap ng Diyos. At ang pinakamasama sa lahat, madalas kang magsimulang maniwala na ang sugat na ito ay tumutukoy kung sino ka, na ikaw ay isang taong nakatadhana sa kabiguan, na ang kwento mo ay nakasulat na at wala ka nang mababago pa. Ngunit kapatid, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na tila mahirap paniwalaan sa ngayon. Hindi sinasayang ng Diyos ang anumang sakit. Hindi niya pinahihintulutan ng pagdurusa ng walang layunin. At ang pinakamakapangyarihang katotohanan na maririnig mo ngayon ay ito. Ang lugar kung saan ka labis na nasaktan ay ang mismong lugar kung saan ikaw ay pagpapalain ng Diyos ng supernatural. Hindi ito nagkataon. Ito ay banal na diskarte. Pag-isipan ito, bakit kinailangang ipagkanulo si Jose ng sarili niyang mga kapatid? Ipagbili sa pagkaalipin, hindi makatarungang akusahan at ibilanggo. Dahil doon, sa lugar na iyon ng matinding sakit at kawalang katarungan, inihahanda ng Diyos ang gobernador ng Ehipto. Ang sugat ng pagtanggi sa pamilya ay nabago tungo sa pagpapala ng autoridad at probisyon para sa milyon-milyong tao. Bakit kinailangan ni Ruth na mawalan ng asawa? Humarap sa pagkabalo at kahirapan sa ibang bansa. Dahil sa lugar na iyon ng pagkawala at kakapusan, hinahabi ng Diyos ang angkan ni Hesukristo mismo. Ang sugat ng pagkawala ay nabago sa isang walang hanggang pamana. At bakit mo pinagdadaanan ang pinagdadaanan mo ngayon? Bakit ito sakit sa pananalapi? Bakit ito pagtanggi? Bakit ganito kasakit ang paghihintay? Sapagkat ang Diyos ay naghahanda ng isang bagay na napakadakila sa iyong buhay na kailangan mong pandayin sa apoy upang makayanan mo ang bigat ng biyayang darating. Hayaan akong magtanong sa iyo ng isang taimtim na tanong at sagutin ito sa iyong puso. Pinahintulutan mo ba ang sakit ng nakaraan upang tukuyin ang iyong hinaharap? Tiningnan mo ba ang iyong mga pinansyal na peklat at naisip, hinding-hindi ako uunlad? Tiningnan mo ba ang iyong emosyonal na mga sugat at naniwala, hindi ako karapat-dapat na pagpalain? Kapatid, ngayon, gustong pagalingin ng Diyos ang ugat ng ganitong pag-iisip. Gusto niyang ipakita sa iyo na may bagong landas na nagbubukas sa harap mo. Isang landas na hindi mo makita dahil masyado kang nakatutok sa sakit. Ngunit ang landas na ito ay palaging nandoon, naghihintay na maging handa kang tahakin ito. Kung sa tingin mo ay direktang nagsasalita ang Diyos sa iyong sitwasyon ngayon, gusto kong pumunta ka sa seksyon ng mga komento at ipahayag ng may pananampalataya. Ang aking mga sugat ay mababago sa mga pagpapala. Isulat iyon ngayon. Ang pahayag na ito ay may kapangyarihang espiritual kapag ipinagtapat mo sa iyong bibig kung ano ang itinakda na ng Diyos tungkol sa iyo.
kumikilos ang langit sa iyong pabor. At ngayon, bigyang pansin dahil ang ihahayag ko sa iyo sa mga susunod na minuto ay magpapakita sa iyo ng eksakto kung paano ginagawa ng Diyos ang pagbabagong ito sa buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. Mauunawaan mo ang banal na proseso ng pagpapagaling at kasaganaan na nagsimula na sa iyong buhay kahit na hindi mo pa ito nakikita. Mayroong isang makapangyarihang prinsipyo sa banal na kasulatan na hindi lubos na nauunawaan ng karamihan ng mga tao. Ito ay isang prinsipyo na tumatakbo sa buong Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis at malinaw na nakatala sa Isaias, Kabanata 61, versikulo 7. Sa halip ng iyong kahihiyan ay magkakaroon ka ng dobleng karangalan, at sa halip na kahihiyan ay magagalak ka sa iyong mana. Kaya't sa iyong lupain ay magkakaroon ka ng doble, at ang walang hanggang kagalakan ay magiging iyo. Napagtanto mo ba ang lalim ng pangakong ito? Hindi lang sinasabi ng Diyos na pagagalingin niya ang iyong sakit. Sinasabi niya na ibibigay niya sa iyo ng doble ang nawala sa iyo. Kung saan nagkaroon ng kahihiyan, magkakaroon ng dobleng karangalan. Kung saan nagkaroon ng pinansyal at emosyonal na kaguluhan, magkakaroon ng kagalakan at mana. Ito ay hindi lamang pagpapanumbalik, ito ay banal na pagpaparami. Ngunit paano ito gumagana sa pagsasanay? Paano nagiging biyaya ang isang sugat? Hayaan akong ipaliwanag ang prosesong ginagamit ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Una, pinahihintulutan ng Diyos ang sakit na ilantad ang mahihinang bahagi ng ating buhay. Alam mo ba kung bakit? Dahil habang maayos ang lahat, hindi tayo naghahanap ng pagbabago. Hindi namin hinahanap ang paglago. Hindi namin hinahanap ang Diyos ng husto. Gutom ang dahilan kung bakit umuwi ang alibughang anak. Kakapusan ang dahilan kung bakit ang balo ng Sarepta ay sumunod sa propeta. Ang pagkakulong ang naghanda kay Joseph para sa palasyo. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Ginagamit ng Diyos ang sitwasyong ito para turuan kang umasa sa Kanya. Turuan ka ng karunungan. Ituro sa iyo ang pagkakaiba sa pagitan ng pansamantala at walang hanggan. Pangalawa, ginagamit ng Diyos ang mga sugat para turuan ka ng habag. Alam mo ba na ang mga taong mapagbigay ay ang mga nakaranas ng kakapusan? Ang pinakamatalino sa pananalapi ay ang mga taong nahaharap sa utang at natutong pamahalaan ito ng matalino. Inihahanda ka ng Diyos, hindi lamang para pagpalain kundi para maging isang pagpapala. Tinuturuan ka niya ng empatya, pagkabukas palad at layunin. Pangatlo at marahil ang pinakamahalaga, ginagamit ng Diyos ang sugat para i-redirect ang iyong landas. Kadalasan, ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay ang pag-alis sa iyo ng Diyos sa isang landas na tila mabuti, ngunit iyon ay magdadala sa iyo sa pagkawasak. Isinasara niya ang mga pintuan na gusto mong buksan at binubuksan ang mga pinto na hindi mo alam na umiiral. Iniisip mo si Job na wala sa kanya ang lahat, kayamanan, mga anak, kalusugan, paggalang. Siya ay nasugatan sa pinakamalalim na lugar na maaring masugatan ng isang tao. Ngunit sa pagtatapos ng kwento, ang Job Kabanata 42, versikulo 10 ay nagsabi, ibinalik ng Panginoon ang kapalaran ni Job nang siya ay manalangin para sa kanyang mga kaibigan at ang Panginoon ay nagbigay kay Job ng 2 beses kaysa sa dati. Doble kapatid, hindi ang parehong bagay doble. At alam mo kung ano ang mas kahanga-hanga? Hindi lamang doble ang material na kayamanan ang natanggap ni Job. Nakatanggap siya ng pangunawa sa Diyos na hinding-hindi niya makakamit kung hindi niya pinagdaanan ang sakit. Sinabi niya sa Job Kabanata 42, versikulo 5, narinig ko ang tungkol sa iyo sa pamamagitan ng pandinig ng tainga, ngunit ngayon ay nakikita ka ng aking mata. Ang sugat ay nagdala sa kanya sa isang antas ng lapit sa Diyos na hindi kailanman naibigay ng kanyang nakaraang kasaganaan. Kaya ngayon, sa sandaling ito, ipinapahayag ko sa iyong buhay. Kung saan ka nasaktan sa pananalapi,
Doon ka mabibiyayaan ng karunungan at kasaganaan. Kung saan ka nasaktan sa damdamin, doon ka makakatanggap ng kagalingan at malusog na relasyon. Kung saan ka nasaktan sa espiritual, doon mo makikita ang isang lapit sa Diyos na magbabago sa iyong buong buhay. Ngunit maaaring ikaw ay nagtataka, paano ko ito ilalapat sa aking praktikal na buhay? Paano ako pupunta mula sa teorya patungo sa katotohanan? Iyan mismo ang ating tutuklasin ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang isang totoong kwento ng isang taong nakaranas ng pagbabagong ito at makikita mo kung paano gumagana ang Diyos sa likod ng mga eksena ng sakit upang magdala ng hindi maisip na mga pagpapala. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na lubhang makaantig sa iyong puso. Nangyari ang kwentong ito sa Maynila kasama ang isang babaeng nagngangalang Anita. Siya ay 42 taong gulang nang tuluyang gumuho ang kanyang buhay. Nagtrabaho si Anita bilang isang accountant sa isang negosyo ng pamilya. Sa loob ng maraming taon, siya ay tapat at dedikado na nangangalaga sa pananalapi ng negosyo na parabang kanya ang mga ito. Nagtiwala siya sa kanyang mga amo na malalayong pinsan din, pero isang araw, nagbago ang lahat. Ang kumpanya ay nagsimulang magkaroon ng mga problema sa pananalapi at sa halip na tanggapin ang responsibilidad, inakusahan ng mga may-ari si Anita ng paglustay ng pera, isang bagay na hindi niya ginawa. Siya ay tinanggal ng walang abiso nang hindi natanggap ang nararapat sa kanya at nasira ang kanyang reputasyon sa komunidad. Sa loob lamang ng ilang linggo, nawala ang lahat kay Anita. Nawalan siya ng trabahong nagtataguyod sa kanyang 3 anak. Nawalan siya ng tiwala ng mga kaibigan na naniwala sa kanyang kasinungalingan. Nawala ang kanyang kapayapaan, ang kanyang dignidad, ang kanyang pag-asa. Nagsimulang mamuo ang mga utang. Naubos ang pera sa upa. Umabot siya sa puntong hindi niya alam kung may maibibigay siyang pagkain sa mga anak niya kinabukasan. Sa gabi, tahimik na umiiyak si Anita para hindi marinig ng kanyang mga anak. Siya ay nanalangin, ngunit ang kanyang mga panalangin ay tila umalingaw-ngaw sa kawalan. God, bakit nangyayari sa akin ito? I was honest, I work hard, I always serve you. Bakit ako pinaparusahan? Sa sandaling ito ng lubos na kawalan ng pag-asa na may nagsimulang magbago. Isang kapitbahay na nakakita sa sitwasyon ni Anita ay nag-alok na tulungan siyang kumuha ng pangunahing kurso sa online na entrepreneurship. Ayaw tanggapin ni Anita, nahihiya siya, parang bigo siya, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sa panahon ng kurso, may nagising sa loob niya. Napagtanto ni Anita na mayroon siyang mahahalagang kasanayan. Naiintindihan niya ang mga numero, pagpaplano sa pananalapi at organisasyon. At higit pa, naiintindihan niya ang sakit ng mga taong dumaranas ng kahirapan sa pananalapi dahil siya mismo ang nakararanas nito. Sa huli niyang ipon, nagsimula si Anita ng isang maliit na negosyo sa pagkonsulta sa pananalapi para sa mga micro-entrepreneur sa komunidad. Tinuruan niya ang mga ordinaryong tao kung paano ayusin ang kanilang mga pananalapi, kung paano magplano, at kung paano maging matalino sa kung ano ang mayroon sila. Sa simula, 2 o 3 tao lang. Ngunit ang kanyang trabaho ay tunay na tunay, puno ng empatiya na ang salita ay kumalat. Sa 6 na buwan, nagkaroon ng mahigit 50 kliyente si Anita. Sa loob ng 1 taon, 3 beses siyang kumikita kaysa sa dati niyang trabaho. Sa loob ng 2 taon, nagbukas siya ng maliit na opisina at kumuha ng 2 pang tao para tulungan siya. Ngayon, makalipas ang 5 taon, nagmamay-ari si Anita ng isang kumpanya ng edukasyong pinansyal na nagsisilbi sa daan-daang pamilya at iginagalang siya sa buong rehiyon. Ngunit alam mo kung ano ang pinaka hindi ka panipaniwala. Hindi ito ang pera, ito ang layunin. Minsang sinabi sa akin ni Anita, hindi ko magkakaroon ng negosyong ito kung hindi mawawala ang lahat. Hindi ko magkakaroon ng ganitong pakikiramay sa mga tao kung hindi ko personal na naranasan ang sakit ng kakapusan.
Ginamit ng Diyos ang pinakamasamang yugto ng aking buhay upang ihanda ako sa aking tunay na tungkulin. Naiintindihan mo ba ang nangyari dito, kapatid? Ang sugat ng kawalang katarungan, pagkakanulo, pagkawala ng pananalapi, lahat ng iyon ay napalitan ng karunungan, layunin at maraming pagpapala. Si Anita ay nasugatan sa lugar ng tiwala at pananalapi. At doon, mismo dinala ng Diyos ang pinakamalaking pagpapala sa kanyang buhay. Kung ang kwento ni Anita ay naantig sa iyo, kung nakilala mo ang kanyang sakit, at kung naniniwala ka rin na magagawa ng Diyos ang parehong sa iyong buhay, gusto kong ipahayag mo sa mga komento ngayon, God is transforming my pain into purpose. Sige, isulat mo na. Ngayong nakita mo na kung paano ito gumagana sa pagsasanay, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mga prinsipyo ng Biblia na nagpapatibay sa pagbabagong ito. Dahil hindi ito swerte, hindi ito pagkakataon. Ito ang paraan ng Diyos sa paggawa sa buhay ng kanyang mga anak. Ang unang prinsipyo ay matatagpuan sa Roma, Kabanata 8, versikulo 28. At alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Napapansin mo ba ang nakasulat dito? Lahat ng bagay, hindi lang sa magagandang bagay, hindi lang sa blessings, lahat ng bagay, kabilang ang sakit, pagkawala, pagkakanulo, pagkabigo. Ang lahat ng ito ay nagtutulungan para sa kabutihan kapag ikaw ay naaayon sa layunin ng Diyos. Nangangahulugan ito na walang nasayang ang iyong naranasan. Ang utang na iyon na nagturo sa iyo ng karunungan sa pananalapi. Iyon ang pagtanggi na nagturo sa iyo na umasa sa Diyos at hindi sa mga tao. Ang pagkawala na nagturo sa iyo ng halaga ng kung ano ang tunay na mahalaga. Ang lahat ng ito ay ginagamit ng Diyos upang ihanda ka para sa isang bagay na mas dakila. Ang ikalawang prinsipyo ay matatagpuan sa 2 mga Taga-Korinto, Kabanata 1, versikulo 3 at 4. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng habag at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga kabagabagan upang ating maaliw ang nasa anumang kabagabagan sa pamamagitan ng kaaliwan na ating tinatanggap mula sa Diyos. Nakikita mo ba ang pattern? Hindi ka lang inaalo ng Diyos para gumaan ang pakiramdam mo. Inaaliw ka niya para maaliw mo ang iba. Hindi ka lang niya ibinabalik financially para mabuhay ka ng maayos. Ipinapanumbalik ka niya para maging instrumento ka ng pagpapala sa buhay ng ibang tao. Ang iyong sugat ay nagiging iyong kredensyal upang matulungan ang iba na dumaranas ng parehong sakit. Pag-isipan ito, sino ang pinagkakatiwalaan mo para bigyan ka ng payo sa pananalapi? Isang taong laging may pera at hindi nakaranas ng hirap o isang taong naging napakababa at nagawang bumangon muli? Ang sagot ay halata. Ang iyong sakit ay nagbibigay sa iyo ng autoridad. Ang iyong pagtagumpayan ay nagbibigay sa iyo ng kredibilidad. Ang ikatlong prinsipyo ay matatagpuan sa Awit 30, versikulo 11. Iyong ginawang sayaw ang aking pagdadalamhati, inalis mo ang aking sako at binihisan mo ako ng kagalakan. Ito ay hindi patula na metapora, ito ay isang tunay na pangako. Ang Diyos ay isang dalubhasa sa pagbabago ng mga sitwasyon. Kinukuha niya ang patay at binubuhay muli. Kinukuha niya ang nasira at ibinabalik. Kinukuha niya ang tila imposible at ginagawa itong isang katotohanan. Ngunit napagtanto mo ba na ang pangunahing salita dito ay nabago? Ito ay isang proseso, hindi ito instantaneous. Sa pagitan ng pag-iyak at pagsasayaw, may panahon ng pagbabago. Sa pagitan ng sugat at pagpapala, may panahon ng paggaling at paghahanda. At ito ay sa intermediate na oras na ang karamihan sa mga tao ay sumuko. Gusto nila ng agarang pagpapala, pero ayaw nilang dumaan sa proseso ng pagbabago. Kapatid, kung nasa intermediate period ka na ngayon, wala na sa worst phase of pain, but also not yet in the fullness of blessing,
Huwag kang susuko, binabago ka. Ang iyong mga sugat ay naghihilom, nire-renew ang iyong mindset, ang iyong pagkatao ay pinapeke. At ang lahat ng ito ay kailangan upang makayanan mo ang bigat ng biyayang darating. Ang channel na ito ay umiiral upang ipaalala sa iyo araw-araw ang makapangyarihang mga katotohanan ito mula sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay pinatitibay, kung ikaw ay tumatanggap ng pag-asa at patnubay sa pamamagitan ng mga turong ito, iwanan ang iyong tulad ngayon bilang isang pagpapahayag ng pananampalataya. At mag-subscribe sa channel dahil marami pa ang gustong ihayag sa iyo ng Diyos tungkol sa kaunlaran, layunin at pagbabago. At higit pa, may praktikal at makapangyarihang saloobin na kailangan mong gamitin ngayon para mapabilis ang pagbabagong ito sa iyong buhay. Ito ay isang bagay na malinaw na itinuturo ng Biblia at maraming tao ang binabaliwala ito dahil sa kamangmangan. Sumama ka sa akin at ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung ano ito. Ang ikaapat na katotohanan na kailangan mong maunawaan ay ito. Ang pagbabago ng mga sugat sa mga pagpapala ay nangangailangan ng pagbabago ng pag-iisip. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghihintay sa Diyos na gawin ang lahat habang ikaw ay nananatili sa parehong mga pag-iisip, sa parehong mga gawi, sa parehong mga saloobin na nagdala sa iyo sa puntong ito. Ang Kawikaan, Kabanata 14, versikulo 7 ay nagsasabi, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kaniyang puso ay gayon siya. Ang paraan ng iyong pag-iisip ay tumutukoy sa paraan ng iyong pamumuhay. Kung patuloy kang mag-iisip na parang biktima, mabubuhay ka na parang biktima. Kung patuloy mong iisipin ang kakapusan, aakitin mo ang kakapusan. Ngunit kung babaguhin mo ang iyong isip sa katotohanan ng salita ng Diyos, ang iyong realidad ay magsisimulang magbago. Tingnan ang halimbawa ni Joshua. Nang mamatay si Moises at pinamunuan ni Joshua ang Israel, nagkaroon siya ng lahat ng dahilan upang madama ang kakulangan, nasugatan sa pagkawala ng kanyang tagapagturo at kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya sa Joshua, Kabanata 1, versikulo 8, huwag mong pabayaan ang aklat ng kautusan na ito na mawala sa iyong bibig. Pagnilayan mo ito araw at gabi upang maingat mong gawin ang lahat ng nakasulat dito. Kung magkagayon ikaw ay magiging masagana at matagumpay. Ang susi ay nasa isip ni Joshua. Ang pagninilay-nilay sa salita araw at gabi ay hindi lamang pagbabasa. Ito ay pagpoproseso, pagsasanib, hinahayaan ang mga katotohanang iyon na hubugin kung paano mo iniisip ang iyong sarili tungkol sa Diyos, tungkol sa hinaharap. Sa pagsasalita nito, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng isang bagay na maaaring maging isang pagbabago sa iyong pinansyal at espiritual na paglalakbay. Maraming mga tao ang nananatiling natigil sa parehong ikot dahil hindi nila alam kung paano i-renew ang mindset ng kakapusan na nabuo sa paglipas ng mga taon ng sakit at pagkabigo. Gusto nilang umunlad, ngunit hindi nila alam kung saan magsisimula. Mayroon silang pananampalataya, ngunit kulang sila sa mga praktikal na estratehiya. Sa pag-iisip na iyon, naghanda ako ng kumpletong gabay na tinatawag na Transform Your Mindset and Multiply Your Finances Quickly. Ipapakita sa iyo ng gabay na ito ng eksakto kung paano ihanay ang iyong mga iniisip sa mga prinsipyo ng kasaganaan na itinatag ng Diyos sa Biblia at higit pa, kung paano ilapat ang praktikal at matalinong mga estratehiya na mag-aalis sa iyo sa siklo ng kakapusan at magdadala sa iyo sa isang bagong antas ng kasaganaan. Ang material na ito ay hindi walang laman na teorya. Ito ay espiritual na karunungan na sinamahan ng mga konkretong aksyon na nagdudulot ng tunay na mga resulta. Matututo kang kilalanin at lampasan ang mga mental block na pumipigil sa iyong umunlad. Matututo kang magkaroon ng malinaw na pananaw sa iyong pinansyal na hinaharap. Matututo kang gumawa ng matatalinong desisyon gamit ang pera na mayroon ka ngayon
at matututo kang iposisyon ang iyong sarili upang matanggap ang pagpaparami na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Ang bawat araw na lumilipas ng walang pagbabago sa mindset na ito ay isa pang araw na natigil sa parehong lugar. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nananatili sa kakapusan at ng mga lumalabag sa kaunlaran ay nasa isang desisyon: kumilos na ngayon. Huwag hintayin ang panibagong utang, panibagong pagkabigo, panibagong buwan ng paghihirap na mag-react. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang gabay habang available pa ito. Dahil habang iniisip mo ito, inilalapat na ng ibang tao ang mga prinsipyong ito at umaani ng mga gantimpala. Ito ay maaring ang tool na iyong nawawala upang tuluyang makalaya mula sa ikot ng kahirapan at makapasok sa kaunlaran na inihanda ng Diyos para sa iyo. Bumabalik sa pinag-uusapan natin, ang pag-renew ng iyong isip ay hindi nangyayari sa magdamag. Ito ay isang pang-araw-araw na proseso ng pagpili ng mga saloobin ng pananampalataya sa halip na mga saloobin ng takot. Pinili ang pasasalamat sa halip na magreklamo. Pagpili ng karunungan sa halip na salpok, at ang bawat tamang pagpili ay naglalapit sa iyo sa pagpapala na inihahanda para sa iyo. Ang ikalimang prinsipyo na kailangan mong maunawaan ay ang kapangyarihan ng pasasalamat sa gitna ng sakit. Ito ay maaaring tila magkasalungat. Paano ka magpapasalamat kapag ikaw ay nasasaktan? Ngunit doon mismo namamalagi ang sikreto sa pinabilis na pagbabagong anyo. Sinasabi ng 1 Thessalonica, Kabanata 5, versikulo 18, "Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus." Pansinin na hindi para sa lahat, ngunit sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangang magpasalamat sa sakit mismo, ngunit maaari kang magpasalamat sa gitna ng sakit, nagtitiwala na ang Diyos ang may kontrol at may magandang darating sa sitwasyong iyon. Kapag nagsimula kang magsagawa ng pasasalamat kahit na sa mahirap na mga kalagayan, isang bagay na supernatural ang nangyayari sa espiritual na kaharian. Lumipat ka mula sa posisyon ng biktima patungo sa posisyon ng tagumpay. Ipinapahayag mo na, anuman ang nangyayari ngayon, nagtitiwala ka na ang Diyos ay mabuti at na Siya ay gumagawa para sa iyo. Isipin sina Pablo at Silas sa bilangguan sa Filipos. Ang mga gawa, Kabanata 11, ay nagsasalaysay kung paano sila hindi makatarungang binugbog at itinapon sa kaloob-loobang bilangguan. Ang kanilang mga paa ay nakatali sa mga panga. Pisikal na nasugatan, emosyonal na napahiya, tila walang pag-asa. Pero ano ang ginawa nila? Verse 25, "Mga hating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos, at ang ibang mga bilanggo ay nakikinig sa kanila. Hindi sila nagrereklamo, hindi sila nananaghoy, sinasamba nila ang Diyos sa gitna ng kanilang pasakit." At anong nangyari? Niyanig ng lindol ang mga pundasyon ng bilangguan, bumukas ang mga pinto at natanggal ang mga tanikala ng lahat. Ang kanilang pasasalamat sa gitna ng sakit ay nagbunsod ng isang supernatural na intervention na hindi lamang nagpalaya sa kanila, kundi nagpabago sa buong bilangguan. Ang bantay ng kulungan at ang kanyang pamilya ay nailigtas noong gabing iyon. Ang sugat ni na Pablo at Silas ay naging isang pagpapala, hindi lamang para sa kanila kundi para sa marami pang iba. Kapatid, ano ang kulungan mo ngayon? Anong sakit ang nagpapanatili sa iyo na nakadena? Ito ay maaaring ang bilangguan ng utang, ang bilangguan ng propesyonal na pagkabigo, ang bilangguan ng kalungkutan, ang bilangguan ng pagtanggi. Ngunit narito ang katotohanan, kapag sinimulan mong sambahin ang Diyos kahit na sa kulungang iyon, kapag pinili mo ang pasasalamat sa halip na ang kapaitan, pinapagana mo ang kapangyarihan ng Diyos upang putulin ang mga tanikala na iyon. Hindi ito walang laman na pag-iisip. Ito ay aktibong pananampalataya batay sa katiyakan na ang Diyos ay tapat. Hindi itinatanggi ng pasasalamat ang sakit. Pinatunayan nito na
Ang sakit ay wala sa huling salita. Ang huling salita ay laging pag-aari ng Diyos. Kaya ngayon simulan ang pagsasanay nito. Tuwing umaga bago isipin ng iyong mga problema, magpasalamat sa Diyos sa 3 bagay. Maaari silang maging mga simpleng bagay, kalusugan, bubong sa iyong ulo, pamilya. Ngunit gawin ito ng taos-puso. At sa gabi, bago matulog, pasalamatan siya sa 3 pagpapala sa araw, gaano man ito kaliit. Ang pagsasanay na ito ay magsisimulang i-reprogram ang iyong isip upang makita ang mga probisyon ng Diyos kahit nasa gitna ng kakapusan. At ngayon gusto kong gumawa ng isang bagay na espesyal sa iyo. Sa mga komento, ipahayag, pinili ko ang pasasalamat kahit nasa sakit. Makapangyarihan ng pahayag na ito dahil sinisira nito ang kapangyarihan ng pagrereklamo at negativity sa iyong buhay. At may isa pang mapagpalayang katotohanan na kailangan mong marinig, isang katotohanan tungkol sa oras ng Diyos at kung paano makikilala kung kailan malapit ng mahayag ang iyong pagbabago. Bibigyan ka nito ng panibagong pag-asa manatili sa akin. Ang ika-6 na prinsipyo ay ang pag-unawa sa mga palatandaan na ang iyong pagbabago ay malapit na. Dahil maraming tao ang sumusuko kapag isang hakbang na lang ang layo nila sa turning point. Hindi nila nakikilala ang mga palatandaan na malapit ng kumilos ang Diyos. Ang unang palatandaan ay kapag ang sitwasyon ay tila lumala bago ito bumuti. Ito ay maaaring mukhang kakaiba, ngunit ito ay isang biblikal na pattern. Bago ang paglaya mula sa Ehipto, pinalaki ni Paraon ang pang-aapi sa mga Israelita. Bago makoronahan si David bilang hari, kailangan niyang tumakas sa disyerto at manirahan sa mga kuweba. Bago nabuhay na mag-uli si Jesus, kailangan niyang mamatay sa krus. Palaging may pagtindi ng presyon bago ang pambihirang tagumpay ng pagpapala. Kaya kung ang iyong sitwasyon ay mas mahirap ngayon kaysa noong nakaraang ilang buwan, huwag mawalan ng pag-asa. Maaaring nasa eksaktong sandali ka bago ang iyong paglaya. Laging pinatitindi ni Satanas ang kanyang mga pag-atake kapag alam niyang malapit mo nang tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Gusto ka niyang sumuko sa huling minuto. Ang pangalawang tanda ay kapag nagsimula kang makaranas ng hindi maipaliwanag na kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang Filipos, Kabanata 4, versikulo 7 ay nagsasalita ng kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa. Kapag ikaw ay nasa gitna ng isang pinansyal na bagyo ngunit nakakaramdam ng malalim na kapayapaan sa iyong puso, iyon ay ang Diyos na nagsasabi sa iyo, "Ako ang may kontrol. Inihanda ko na ang solusyon. Magtiwala ka sa akin." Ang kapayapaang ito ay katibayan ng presensya ng Diyos na gumagawa sa likod ng mga eksena ng iyong buhay. Ang ikatlong tanda ay kapag ang mga pinto ay nagsimulang magsara. Mukhang masama ngunit talagang pinoprotektahan ka ng Diyos. Isinasara niya ang mga pintuan na magdadala sa iyo sa maling landas kahit na mukhang magandang pagkakataon. Ang Kawikaan, Kabanata 16, versikulo 9 ay nagsasabi, "Ang puso ng tao ay nagpaplano ng kaniyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang." Maraming beses, gusto mong pumunta sa isang paraan, ngunit iniredirect ka ng Diyos sa iba at saka mo lang naiintindihan na iniligtas ka niya sa isang malaking pagkakamali. Ang ika-4 na palatandaan ay kapag nagsimula kang magkaroon ng mga bagong ideya, pananaw at karunungan na wala ka noon. Sinasabi ng Santiago, Kabanata 1, talata 20, "Kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi kayo sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng walang pagkukulang at ito ay ibibigay sa inyo." Kapag inihahanda ng Diyos ang iyong pagpapala, binibigyan ka muna niya ng karunungan upang pamahalaan ito. Kung nagkakaroon ka ng kalinawan sa isip tungkol sa kung ano ang gagawin, kung nakakakita ka ng mga pagkakataong hindi mo nakita noon, iyon ay ang paghahanda sa iyo ng Diyos na tanggapin ito. At ang ika-5 tanda, marahil ang pinakamahalaga, kapag
Huminto ka sa pagtingin sa mga pangyayari at nagsimulang tumingin sa mga pangako ng Diyos. Kapag ang iyong pananampalataya ay hindi na nakabatay sa iyong nakikita at naging batay sa kung ano ang sinabi ng Diyos, ikaw ay handa na para sa himala. Hebrews chapter 11 verse 1. Ngayon ang pananampalataya ay pagtitiwala sa ating inaasahan at katiyakan sa hindi natin nakikita. Kapatid, ilan sa mga palatandaang ito ang nakikita mo sa iyong buhay ngayon? Marahil ay mas malapit ka na sa iyong turning point kaysa sa inaakala mo. Marahil ay naghihintay na lamang ang Diyos sa iyo na gumawa ng isa pang hakbang ng pananampalataya, isang araw ng pagsunod, isa pang deklarasyon ng pagtitiwala. Huwag kang susuko ngayon. May isang tao sa iyong buhay na kailangang marinig ito ngayon. Isang taong malapit ng sumuko, isang taong hindi nakikita ang mga palatandaan na malapit na ang pagbabago. Ibahagi ang video na ito sa taong iyon ngayon. Maaari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos upang mabago ang pag-asa ng isang tao ngayon. Kapag biniyayaan mo ang iba ng salita, pinagpala ka rin. Ibahagi ngayon at maging channel ng pag-asa sa buhay ng isang tao. Ang ikapito at huling prinsipyo na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng pag-arte habang naghihintay. Maraming tao ang nalilito sa paghihintay sa pagiging pasibo. Iniisip nila na ang paghihintay sa Diyos ay nangangahulugan ng pagkrus ng kanilang mga braso at walang ginagawa hanggang sa mangyari ang himala. Ngunit, hindi iyon kung paano ito gumagana. Naghintay si Nehemias sa Diyos, ngunit binalak din niya ang muling pagtatayo ng mga pader. Naghintay si Esther sa Diyos, ngunit siya rin ang nagkusa na makipag-usap sa hari. Ang mga disipulo ay naghintay para sa pangako ng banal na espiritu, ngunit sila ay nagpupulong araw-araw sa panalangin. Ang paghihintay sa Diyos ay aktibo, hindi pasibo. Kaya, habang hinihintay mong mahayag ang iyong pagpapala, ano ang dapat mong gawin? Una, ihanda ang iyong sarili. Kung naghihintay ka ng mas magandang pagkakataon sa trabaho, gamitin ang oras na iyon para matuto ng mga bagong kasanayan. Kung naghihintay kang makawala sa utang, gamitin ang oras na iyon para matuto ng financial literacy. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng biyayang hindi mo handang hawakan. Pangalawa, sa paglilingkod. Itinuro ng Mateo, Kabanata 20 ang talinghaga ng mga talento. Ang alipin na pinarami ang kanyang natanggap ay pinuri at higit na natamo. Napagalitan ang nagtago nito sa takot. Gamitin ang mayroon ka ngayon, gaano man ito kaliit, para pagpalain ng iba. Ang iyong oras, ang iyong karanasan, ang iyong kaalaman. Kapag naghasik ka ng kabutihang loob sa panahon ng kakapusan, umaani ka ng sagana sa panahon ng kasaganaan. Pangatlo, panatilihing aktibo ang iyong pananampalataya. Sinasabi ng Hebreo, Kabanata 10, versikulo 30, kaya't huwag mong iwaksi ang iyong pagtitiwala na may malaking gantimpala. Araw-araw, ipahayag ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Araw-araw, magpasalamat na parang nangyari na ang pagpapala. Ito ay hindi pagpapalagay, ito ay aktibong pananampalataya. Kapag ginawa mo ang iyong bahagi, ginagawa ng Diyos ang kanyang bahagi. Kapag nagtanim ka, ang Diyos ang nagbibigay ng paglaki. Kapag nagtiwala ka, nagbibigay ang Diyos. Ang pagpapalit ng mga sugat sa mga pagpapala ay hindi lamang gawain ng Diyos. Ito ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng iyong pagsunod at kanyang probisyon. At hayaan mo akong ipaalala sa iyo ang isang bagay na mahalaga. Ang kaalaman na walang aplikasyon ay walang pagbabago. Kung napanood mo na ito ay dahil gusto mo ng tunay na pagbabago, hindi lamang impormasyon. Ang praktikal na gabay na binanggit ko kanina, transform your mindset and multiply your finances quickly, ay nilikha ng eksakto upang matulungan kang maisagawa ang lahat ng ito. Nagbibigay ito sa iyo ng malinaw, sunod-sunod na landas upang lumipat mula sa teorya patungo sa pagkilos
na bumubuo ng mga resulta. Kung hindi mo pa ito na i-download, ang link ay nasa unang nakapin na komento. Huwag ipagpaliban. Ito ang iyong pagkakataon para simulan ng pagbabago ngayon. Kaya kaibigan, narito ang gusto kong maunawaan mo. Kung saan ka nasaktan, doon inihahanda ng Diyos ang iyong pinakamalaking pagpapala. Pero may papel ka sa kwentong ito. Kailangan mong piliin ang pananampalataya sa halip na takot. Kailangan mong piliin ang pasasalamat sa halip na pait. Kailangan mong pumili ng aksyon sa halip na paralysis. At kapag ginawa mo ang mga pagpipiliang ito araw-araw, nakikipagtulungan ka sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ang sugat ay hindi tumutukoy sa iyo. Ang tumutukoy sa iyo ay kung paano ka tumugon sa sugat. At ngayon, pinipili ninyong tumugon ng may pananampalataya, pag-asa at pagkilos. Binabago niyan ang lahat. Kapatid, narating na natin ang dulo ng mensaheng ito. Ngunit alam kong may na-activate sa loob mo ngayon. Wala ka na sa parehong espiritual at emosyonal na posisyon na kinalalagyan mo noong sinimulan mong panoorin ang video na ito. May nagbago. Ang pag-asa ay nabago. Ang pananampalataya ay muling nabuhay. At ngayon, alam mo na ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa sugat. Nagsisimula ito doon. Hindi kailanman sinasayang ng Diyos ang sakit ng kanyang mga anak. Siya ay isang dalubhasa sa pagbabago ng mga trahedya sa mga tagumpay, mga pagkatalo sa mga tagumpay, mga peklat sa mga patotoo. At kung ano ang ginawa niya para kay Joseph, para kay Job, para kay Ruth, para kay Anita, gagawin din niya para sa iyo. Dahil siya ay hindi nagpapakita ng pagtatangi. Sinasabi ng Hebreo Kabanata 13, versikulo 8, si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na nagpabago sa kanilang buhay ay siya ring Diyos na magpapabago sa iyo. Kaya gusto kong mag-iwan ng isang huling salita ng propeta sa iyong buhay. Kung saan ka nasaktan sa pananalapi, may darating na pagdami. Kung saan ka nasaktan sa damdamin, may darating na pagpapanumbalik. Kung saan ka nasaktan sa espiritual, magkakaroon ng malalim na lapit sa Diyos. Ipinag-uutos ko na ang panahon ng sakit ay tapos na at ang panahon ng pag-aani ay dumating na. Ipinag-uutos ko na ang ninakaw sa iyo ay ibabalik ng 2 beses. Ipinag-uutos ko na papasok ka sa isang bagong panahon ng pabor, probisyon at layunin. Ngunit ngayon kailangan mong gawin ang iyong bahagi. Kailangan mong bumangon mula sa posisyon ng biktima at kunin ang posisyon ng nagwagi. Kailangan mong ipagpalit ang mindset ng scarcity para sa mindset ng abundance. Kailangan mong simulan ang pagkilos ayon sa kung ano ang itinakda na ng Diyos para sa iyo at hindi ayon sa kung ano ang sinasabi ng mga pangyayari. At kung gusto mong patuloy na matanggap ang salitang ito ng pananampalataya, pag-asa at praktikal na karunungan araw-araw, iwanan ang iyong like ngayon at mag-subscribe sa channel. Ngunit huwag kalimutang i-activate ang notification bell dahil ayaw kong makaligtaan mo ang anumang paghahayag na mayroon ng Diyos para sa iyong buhay. Ang bawat video dito ay ginawa na may dalangin, na may layunin, upang pasiglahin ka at ilapit ka sa kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ito ang iyong puwang para sa espiritual at pinansyal na pagbabago. At alam mo kung ano ang mas hindi ka paniwala? Ang natanggap mo ngayon ay simula pa lamang. Mayroong mas malalim na paghahayag na gustong ipakita sa iyo ng Diyos. Isang bagay na kakaunti ang nakakaunawa tungkol sa oras ng Diyos at kung paano makikilala kung kailan malapit ng mahayag ang iyong pagpapala. Mag-click ngayon sa video na lumalabas sa iyong screen. Hindi ito nagkataon, ito ay pagpapatuloy ng sinimulang gawin ng Diyos sa iyo ngayon. Sige, i-click mo na dahil patuloy ang iyong pagbabago. Pagpalain ka nawa ng Diyos, ingatan ka at liwanagin sa iyo ang kanyang mukha. Sa pangalan ni Jesus, Amen.